So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito confirm na po talaga ito. Confirm na itong si Sas Rogando sa Asot ay ngayon nga po ay nasa China na at dun nga po niya kinukuha yung scholarship niya. At syempre, na-content na rin po ito natin no, nung nakaraan na once na ang isang foreigner po ay pumunta sa China para po sa scholarship, ito po ay bayad po ng gobyerno ng China. So lumalabas po mga kababayan, bayaran si SAS. Ganun lang po yun, no? Kasi ang malungkot lang kasi talaga dito mga kababayan, no? Tayo po ngayon ay nakikipaglaban po sa ginagawang katarantaduhan ngayon ng China. At syempre, malaki po yung chance dito na magbuwis po ng buhay yung mga sundalo po natin. So hindi maganda talaga yon. Worst case scenario yun ha. Pero ang hindi kasi maganda nga dito, na ganun na nga po yung ginagawa po ng Pilipinas ngayon, meron pong isang Sas Rogando sa Asot na scholar po ng China at kumukuha po ng China propaganda lesson at binabayaran po ng China. At syempre, pagkatapos nga po ng scholarship niya na yan, babalik po siya ng Pilipinas para maghasik na naman po ng lagim. Para po ipagkalat yung naratibo po ng China. So, para sa akin, hindi talaga maganda yon. Hindi maganda yon. Ang dapat nga, hindi na nga pinababalik dito yun sa Pilipinas eh. So ito mga ka-Streetwise, no, papakita ko lang sa inyo, no. Ito, kapapost nyo lang ito kanina. Tama, kanina nyo lang pinusto, no. So, alam naman po natin na marami pong bansa ngayon ang nagagalit ngayon sa China dahil po sa kanilang bagong mapa na nilabas. Okay. So, ito yung post ni Sas Rogando Sasot, no. Basahin ko lang, no. Okay, sabi dito. Philippine media, OMG, the People's Republic of China has 10 lines. So ito nga po yung 10 dash line, no? Tapos sabi naman dito, no, unaware Filipinos, grr, 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 grr. Walang yaka. At syempre mga ka-Streetwise, bilang mouthpiece po ng China na bayaran, ang gagawin po talaga ni SAS dito ay ipagtatanggol po yung ginawa ng China. Sobrang basic, ganun talaga yun. Ngayon, ang sagot dito ni SAS, okay, fact, 1947 pa yung map na yan. Nothing new. Taiwan ROC still uses the 1947 location map of South China Sea Island which has 11 dash line. Huwag gawing mangmang ang mga Pilipino about history. Tanga, tanga. Tanga. Okay. And this is what Taiwan ROC says about the 11 dash line. Okay. The 11 segment line appeared on the position map of the South China Sea Island published by the Ministry of Interior on December 1947. So ang pinupunto dito ni SAS mga kababayan, matagal na po yung mapa na yan at wala naman daw pong bago. Kung hindi ka ba naman engot, ikaw akla ka, no? Kasi, pasensya na, no? Talagang napupuno na po talaga ako sa katangahan nitong babaeng to, ng lalaking to, eh. Kasi nga, mga kababayan, paano niya nasabi na walang bago dito? Bagong labas nga yan. At saka mga ka-Streetwise, kahit nga po Taiwan, na sinasabi nga po ni SAS na meron silang acknowledgement about nga po dyan sa mapa po na yan, sobrang misleading nun kasi nga po kahit nga po Taiwan ngayon ay nagrereklamo diyan sa 10 dash line nga po na ginawa nga po ng China ngayon. So, engot eh. So ito nga po mga ka-Streetwise, no, na ginamit pa nga ni SAS yung Taiwan para nga i-validate yung putang inang logic niya. So ano bang masasabi ng Taiwan dito ngayon lang? So ang punto dito mga kababayan, no, so ito no, base ito sa isang balita po international. Ang sabi dito, okay, Malaysia, Taiwan, and Philippines joined India in rejecting new Chinese map. So hindi rin po gusto ng Taiwan yung ginawa po ng China sa kanilang bagong pautot na bagong mapa. At saka mga kababayan kasi, ang pinapalabas kasi dito ni Sas Rogando sa Asot, ito no, sinisisi niya pa dito yung mainstream media po ng Pilipinas. Ayan no, Philippine media, OMG, the People's Republic of China now has 10 dash line. Ang sinisisi niya dito yung mainstream media po ng Pilipinas. Paano nga to? Paano nga to? Hindi lang naman po kasi mainstream media ng Pilipinas yung nagbalita niyan or nagkukundina, pati rin po kasi yung Taiwan, pati rin po yung India, Malaysia, Vietnam. Kita mo kung gaano kaogag tong, ngayon ako. And then mga kababayan, ito pa, no? Ito pinakamalupit kasi dito. So, ito, galing ito sa AP News, okay, India and Malaysia protest China's land claim in a newly published map ahead of G20 summit. So, ang gusto ko lang po kasing sabihin kasi dito mga kababayan, di ba ang sinasabi ni SAS na ano siya,
international law expert siya, 'di ba? Eh bakit siya naka-focus dito sa mainstream media ng Pilipinas na parang pinapalabas niya na ginagawang tanga yung mga Pilipino regarding nga po sa West Philippine Sea? Eh ito nga po yung India, oh, mas lalong ginagawang tanga ng China kasi magkasama sila sa BRICS. Kasama po yung India sa grupo po ng BRICS. So Brazil, Russia, India, China, South Africa. So magkasama na nga po sila sa isang grupo, pero sinusuwag pa rin po at tinatarantado pa rin po ng China. So ang gusto kasi ni SAS, ito hindi ko talaga makuha eh. Ang gusto kasi ni SAS Rogando Sasot, magtiwala tayo sa China. So paano tayo magtitiwala sa China kung yung mismong mga kasama niya na bansa, 'di ba? Kung yung mismong kasamang bansa ng China sa BRICS ay tinatarantado ng China. Tanga eh. Actually, tanga, no? Yung sinasabi ni Sas na meron siyang diploma from international law expert. Sampal ko sa mukha niya yan eh. Wala na. Hindi na kita crush. Wala na. Hindi na kita crush. Nainis na ako sa'yo. Tanga-tanga mo eh. At saka mga kababayan, so ito no, okay. Ito balikan lang to natin kasi para lang po sa hindi lang po aware, inamin naman po talaga ni SAS na meron siyang scholarship from China. So ito, pinost niya ito nung July 25. So ito, dito inamin niya talaga no, na meron siyang scholarship sa China. Babalikan lang to natin, no, baka meron kasi makatisod po ng content na to na hindi aware. Yan, so July 25, aminado si SAS na meron siyang scholarship. At mga kababayan, 2 days ago, ba't ganyan yung mukha ni SAS? Buluktot. So 2 days ago mga kababayan, nag-post si SAS na nasa Beijing na po talaga siya. 2 linggo na po palang nasa Beijing si SAS. Ito pa yung malupit, di ba? Once nga po na ang isang foreign na binigyan po ng scholarship po ng China ay kailangan niya pong umattend ng ito eh kasi nakasulat sa Mandarin eh. Pag-attend po ng China propaganda lesson. So base po sa nagreklamo dito na isang scholar po ng China, sabi dito, okay, foreign student in China are now required to attend CCP propaganda lectures to maintain their scholarship. Okay, so kailangan po talaga ni SAS na umattend po ng China propaganda lesson para po masustain yung kanyang scholarship sa China. At eventually mga kababayan, si SAS Rogando Sasot po ay tatanggap po ng bayad. Ayan no? Oh, bayad oh. Coverage and standard stipend. So dito po lumalabas po dito na si SAS po ay tatanggap po ng 5,000 yuan or 40,000 pesos a month. Ayan, nakalagay dito, ebidensya yan. Oh, so doon po sa mga taong tanga na naniniwala pa rin po dito sa pinagsasabi nga po ni SAS Rogando Sasot, isipin nyo no kung gaano kayo katanga. Kasi si SAS, binayaran po ng China para po mag-asik po ng propaganda ng China dito po sa Pilipinas. Tapos kayo naman tanga na hindi naman kayo binayaran ng China, naniniwala naman kayo sa mga sinasabi ng akla na to. Wala na kasi mga kababayan eh. Nakakainis na talaga eh. Pasensya na no kung medyo naging hard ako kay SAS ngayon no, na which is para sa akin deserve niya naman to. Pero nga kasi mga kababayan, hindi po talaga kasi maganda yung ginagawa ni SAS. Hindi po na po kasi maganda na tayo po bilang Pilipino, karapatan po talaga natin na ipaglaban yung soberenya po natin sa China. And then, syempre, pag nagkaroon po talaga ng skirmish po yan or worst case scenario, magkakaputukan yan at posible pong meron pong mamatay at meron pong casualty, especially nga po sa mga sundalong Pilipino. So, napakadelikado po at napakasensitibo po ng usapin po na to. And then, meron pong isang SAS Rogando Sasot na binayaran po ng China, na binigyan po ng scholarship ng China para po mag-aral ng China propaganda lesson at pagbalik niya po ng Pilipinas, ipagkakalat niya po yan sa mga Pilipino. Isipin nyo lang mga kababayan kung gaano ka bullshit yung ginagawa ni Mr. Sasot. Hindi maganda. So ngayon, so dito po sa content po na to no, napakita po natin na talagang confirm na si SAS Rogando Sasot po talaga ay mouthpiece po ng China. Ayun na po eh. Kasi andun na siya sa China ngayon eh. Nag-aaso-aso na dun eh. Oh.
So yun lang po mga ka-streetwise. No? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa napakawalang kwentang content na talk about kay Sas Rogando sa aso? So yun, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!